Inaasahang ipagpapatuloy naman ng House Quad Committee sa linggong ito ang kanilang pagdinig ukol sa illegal na pogo, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings nung nagdaang administrasyon. Sa ngayon, pinaigting na rin ang paghanap ng komite kay Attorney Harry Roque na ngayon naharap sa panibagong arrest order ng Joint Panel. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Pinaigting na ng Kamara ang paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque na ngayon nahaharap sa panibagong detention order matapos muling ma-cite in contempt ng House Quad Committee. Ayon kay Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, katuwang na nila ang PNP sa paghahanap kay Roque para mapabilis ang paghuli sa kanya. Giit ng Joint Panel, walang sino mang nakahihigit sa batas kaya't hindi nila kukonsintihin ang anumang pagsuway sa Kongreso. Nitong nakaraang linggo, ipinag-utos ng Quadcom ang pag-aresto kay Roque matapos ng mabigong isumite ang mahalagang tax records at mga dokumentong hinihingi ng Joint Panel na kailangan pa naman sa investigasyon. Bukod kay Roque, pinaharap din ng komite ang kanyang misis na si Myla Roque hinggil sa umano'y koneksyon nila sa illegal pogos. Una nang itinanggi ng dating presidential spokesperson ang mga alegasyon. Anumang araw ngayong linggo, inaasang ipagpapatuloy ng House Quad Committee ang kanilang pagdinig. We'd like to know the truth on this thing. But later on, nakapag-prosecute kami. Oo, parang malaking taong bayan ang talagang ginagawa ng mga taong ito. And later on, it will be open to prosecution. Dinipensa naman ng mga kongresista ang naging pasya ng House Committee on Appropriations na bawasan ng higit 1 bilyong piso ang 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. May ilang pumuna rito tulad ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, sana'y irespeto na lang ang naging pasya ng komite, lalo pat dumaan ito sa masusing pag-aaral at darating din naman ito sa Senado. Sa gitna naman ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, binigyang diin ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang kahalagahan ng pagpapaigting ng kapasidad ng Philippine Coast Guard. Kamakailan lang, nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang nagtutulak ng modernisasyon ng PCG, bagay na ikinalugod ni Tulfo. Anya, malaking bagay ito sa pagbibigay proteksyon sa ating mga teritoryo at umaasa ang kongresista na maipapasa na ito sa huling pagbasa sa lalong madaling panahon. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.